Gusto ko lang uminit ng ulo ko eh. Pasensya na ha. Mas maganda siguro uminit ng ulo si Ms. Sembrano. Kasi parang lukuhan to eh. Yun niya po sir eh. Bakit kasi kayo umaasa palagi sa LGU? Dapat ang mas nakakaalam dyan, yung mga jeepney operators, yung mga jeepney mismo. Napilitan na lang kaming tumindig. Mag-ordinansa sa sarili namin para may paglaban at maisigaw yung aming mga karapatan. Kasi walang makikinig na gobyerno. Ngayon, nagkalit-silitsi ang kabuhayan namin. Walang tumutulong kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. Ang LGU talaga, ang interes nila lang ang tinitingnan. Wala na yun, hindi na yan tumitingin sa interes namin. Ground, Mr. Guadis, Mr. Ortiga, hindi kayo nakaranas, hindi nyo dinanas ang hirap ng buhay na wala kaming rehistro, wala kaming insurance, nang dahil sa ginagawa ninyong pananakot. Program with transitory assistance and services rendered to PUV drivers, operators, and stakeholders, appropriating funds therefore and for other purposes, introduced by Senator Poe. We also have Senate Resolution number 893, resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation into the need of an accurate and thorough assessment of the Public Utility Vehicle Modernization Program, introduced by Senator Marcos. And finally, we have Senate Resolution number 898, a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation to the jeepney phase-out, introduced by Senator Tulfo. Okay, may now request the Committee Secretary to acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually. Comsec. For the National Department of Transportation, Under Secretary Ferdinand Ortega, Under Secretary Rainier Paul Yebra, Assistant Secretary Jose Lim. For the Office of Transportation Cooperatives, we have OIC Chief for the Operations Division, Attorney Christian Oberio. For the Land Transportation Office, we have Executive Director Attorney Greg Pua Jr. For the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, we have its Chairperson, Chofilo Guadis III, together with Attorney Mercy Jane Paras Laines and Engineer Riza Marie Paches, both board members. For the Department of the Interior and Local Government, we have Alaysa Marie Briones Mendoza, OIC Assistant Division Chief. For the Department of Trade and Industry, we have the following: Division Chief Maria Teresita del Rosario, Engineer Ariel Diinla, and Ronaldo Buluran, Acting Director of the Bureau of Investments, Manufacturing Industry Services. For the Department of Budget and Management, we have Attorney Tricia Baraan, Director 4. For the Land Bank of the Philippines, we have Department Manager Rolando Averion. For the Development Bank of the Philippines, we have Raquel Anzures, OIC of the Program Development and Management 1 Department. For the Department of Science and Technology, we have Project Technical Specialists Justin Michael Beneraba and Samuel Kahimat. For the Department of Environment and Natural Resources, we have Engineer Chadbert Nico Aquino. For the Cooperative Development Authority or CDA, we have ASEC Mirla Paradillo, together with Attorney Teresa Marie Montales Dolom. For our transport groups, we have from Manibela, National President Mar Valbuena. For the National Federation of Transport Cooperatives, we have Misael Fulmilinas, National Chairperson. For the Arangkada NCR Transportation Federation Incorporated, we have President Freddy Hernandez. For Tindig Calabarzon Incorporated, we have President Ed Comia. For the Pambansang Alyansa ng mga Transportasyon, Super at Operator para sa Kaunlaran ng Pilipinas or PATOK Filipinas, we have Chairperson Alan Nonato. For the Stop and Go Coalition Transport Incorporated, we have Saldi Ping-ay, National President. For the UV Express Nationwide, we have Board of Director Rizalino Villaraza. For the Tourist Vehicle and Travel Association of the Philippines, we have its National President, Gabriel Asiatico. For Busina, we have President Marlene Ramos. For pagkakaisa ng mga samahan ng Super at Operator Nationwide or Piston, we have National President Modesto Floranda together with President of Kabakod Negros Transport Coalition, Lilian Sembrano, and Mr. Philip Burata, Operator of Choret Corporation Consolidated Piston, Region 6, Bacolod. For the Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines, ALTODAP, we have National President Melencio Vargas. For the National Federation of UV Express Incorporated, or NAVUFEXI, we have Alpha Martinez, National President.
For Move as One Coalition, we have Bianca May Cipriano, Public Transport Lead, and Jaime Aguilar, Secretary General of the National Confederation of Transport Workers Union. For our other stakeholders, we have, for the Senate Employees Transport Service Cooperative, Vice Chairperson Divina Alano. For Biahe, or the On Solutions Incorporated, we have Compliance Head Micael Andre de Guilla. For Sarao Motors, we have Architect Edgardo Sarao. For Francisco Motor Corporation, we have Chairman and CEO Elmer Francisco. For Electric Vehicle Association of the Philippines, we have its President Edmond Araga. For the No to PUV Phase Out Coalition Western Visayas, we have lead convener Elmer Foro. And finally, for the Cebu People's Multipurpose Cooperative, we have Chief Executive Officer Brian Yap. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Committee Secretary. During the last hearing, we've learned a lot tungkol dito sa modernization program. I, for one, being the new committee chairman sa public services, marami po akong natutunan, napakinggan, at naintindihan ko po yung mga hinaing na mga jeepney operators, particular na yung mga taga Bacolod, na kung saan inilad nila yung kanilang pagtutol. And napakinggan din natin yung side ng dalawang pinakamalaking manufacturer ng jeepney sa ating bansa. At doon, inisa-isa nila kung bakit silang tututol. And very clear to me na talagang pumalpak dito ang ating pamalaan, particular na yung LTFRB, DOTR, dahil nagkulang sila doon sa information dissemination. At ang patunay dyan, meron 392 million na funds supposed to be inilaan para sa dissemination program sa jeepney modernization, pero hindi nagamit. So ngayon, pagpapatuloy natin hearing na ito, and gusto ko sana meron ng magbubunga itong hearing na ito, meron mangyaring maganda na hindi puro hearing na lang at hanggang hearing lang tayo and then walang nagiging positive result sa mga pagdinig na ito. Because I'd like to go direct to the point, question and answer portion. Before that, I would like to ask my colleague, Senator J.B. Ejercito, kung meron siyang opening statement. Senator Ejercito. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyo lahat. Anyway, I'm very much interested again as Vice Chair of this committee for the longest time. Kasi, Mr. Chair, matagal na itong usapin ng PUV modernization. No? It's been years. And I'm very happy and like to congratulate the new chair for prioritizing this para naman magkaroon tayo ng solusyon. We want to find out saan ba tayo nagkakaroon ng clag o mga pagbara dahil saan ba? Doon sa consolidation ba? Sa financing, no? This will be the keys, no? Dapat yung consolidation tapos yung financing package because as we have discussed previously, Mr. Chair, medyo mahal po yung modern jeepneys and the only way that our operators and drivers can achieve this is if we can have an effective financing scheme, no? That we can offer our operators. So ito yung mga gusto natin malaman and hopefully the DOTR, how the agencies were able to utilize ito pong may modernization budget po rito no, 7.5 billion kung I might be the one to defend the budget of the DOTR again this coming budget season. So I would want to find out, Mr. Chair, why was the budget for the modernization hindi po na maximize? No? It was not utilized, 50% lang. When it could have been used so that siguro by now, kung nagamit na maigi yan, baka mas naging epektibo. So these are we would want to find out the bottlenecks, kung saan po tayo nagkakaroon ng bara, especially yung mga challenges dito, yung consolidation and among others and syempre pagpasok din nakakalungkot kasi napakababa pa ho ng percentage nung of our modernization nung ating jeepney modernization. If you look at the whole picture, napakababa. And likewise, Mr. Chair, we'd like also to find out from the LTFRB, the OTR, kung now that we are as mentioned by the President also, even during the past administration, yung ating pong drive for mass transit, no, yung railways natin dapat po coordinate na rin po ng ating mga lines, no, that will be consolidated ng mga jeepney lines, buses and everything. Dapat po magkaroon na tayo ng master plan tungkol po dito. So with that, Mr. Chair, I'd like to thank you for prioritizing this issue and I think that we really have to resolve this kasi medyo may katagalan na po ito. Nag-vice chair po ako to and as far as I can remember, this has been 4 or 5 years na ho natin pinag-uusapan po ito. So thank you, Mr. Chair, for putting this issue as one of the priorities. Thank you, Senator Ejercito. And I'm very glad to hear na ikaw pa lang mag-defend ng budget ng public services sa darating na hearing. Anong DOT, excuse me. So magtulungan tayo para
once and for all, mabigyan natin ng linaw itong problema tungkol sa PUV modernization program. Now, marami akong natutunan, particular na kay Ms. Sembrano. Is she here? Ay, ayun. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Nakakasama ng loob na binibigyan ng deadline yung mga jeepney operators na mag-consolidate when in fact, yung paggagawa ng route plan, walang deadline. So with that, diretso na agad ako sa tanong, LTFRB o DRTR. Now, ano na yung sitwasyon ng route plan program ninyo, sir? Mr. Chair, may I be recognized? Oh, Mr. from the Teofilo LTFRB? Guadis ng Yes. LTFRB. You weren't recognized, I'm sorry. Thank you very much, Mr. Chair. With regards to your question, we have a 4-minute presentation to give you a briefing on the updates on the route rationalization, which is a component of the modernization. If the Chair would so allow us, may we be given at least 4 minutes to Okay. present our... Please go ahead. Thank you very much, Mr. Chairperson Chair. Guadis. Good morning. Ito po ang updates para sa Public Transportation Modernization Program o PTMP. As of April 30, 2024, we have consolidated 159,682 units out of 191,730 or 83.38%. Nakapag-consolidate din po tayo ng 6,090 na ruta at nakabuo ng 1,749 na transport cooperatives na may mahigit kumulang 262,870 na miyembro. Ano nga ba ang susunod pagkatapos ng April 30, 2024 deadline of consolidation? Pagkatapos ng consolidation, ang Department of Transportation at mga kaugnay na ahensyang nasa ilalim nito ay magpo-focus sa development of the consolidated cooperatives and corporations sa pamamagitan ng pag-conduct ng capacity building activities o assistance ng Office of Transportation Cooperatives. Kabilang dito ang mga sumusunod: driver's training on road safety and ethics, social security and health program, labor law compliance, fleet management at financial management o business plan. Ang Department of Transportation at ang mga kaugnay nitong ahensya ay magfo-focus sa accomplishment ng mga Local Public Transport Route Plan o LPTRP at route rationalization components para suportahan itong mga consolidated entities at masiguro na magiging maayos ang kanilang operasyon. Layunin din ng programa na ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at korporasyon sa kanilang pagkuha ng modern units sa pamamagitan ng equity subsidy. Sa ilalim ng Industry Consolidation, Local Public Transport Route Plan at Route Rationalization Plan, ang mga sumusunod ay ang mga aktibidad na isasagawa ng Department of Transportation. Ito ang strengthening collaboration with LGU, capacity building activities for LGU, inclusion of LPTRP as an indicator in the Department of the Interior and Local Government, seal of good local governance, enhancement of guidelines on the Local Public Transport Route Plan and approval process. Base po sa timeline of activities na inyong makikita, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at korporasyon sa kanilang pagkuha ng mga modern units sa pamamagitan ng equity subsidy hanggang 2028. Ang fleet modernization at vehicle useful life components will continue to be implemented as well as the stakeholder support mechanism gaya ng Super Escolar at Entrepreneur Program. Mas pag-igtingin ang pagpapalaganap ng kaalaman sa programa sa pamamagitan ng nationwide roadshows at information dissemination activities. Under the regulatory reform component ng Public Transportation Modernization Program and Department of Transportation, together with LTFRB will continuously review and evaluate the existing policies to ensure its relevance and effectiveness. Lastly, a program monitoring and evaluation mechanism will be in place to check whether the target set has been met and evaluate if some of its parameters need to be modified or revised. At dito po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Mr. Chair, for giving us the opportunity to present. That would be all, Mr. Chair. Thank you, Chairperson Guadis. Nung last hearing natin, brinot up ni Ms. Sembrano yung Cebu Peoples. Mas maganda kung si Ms. Sembrano na magpapaliwanag doon. Ito binabasa ko lang, uminit ng ulo ko eh. Pasensya na. Mas maganda siguro uminit ng ulo si Ms. Sembrano. Kasi parang lukuhan to eh. May pinayagan kayong mag-operate doon sa Bacolod na they're not supposed to. At nakisama sila. Kaya lang parang na-scam pa sila ng di oras. Pero bago niyan, nasaan na ba tayo dito sa route plan? Hindi masyado malinaw yung mga pinagsasabi niyo doon sa presentation ninyo. Sabi ko nga nung last hearing, sinabi rin dito, bigay ng deadline.
nasa consolidation. And yet sa route plan, palagi nyo inaasahan yung LGU. Bakit palaging LGU? Very clear naman sa atin, pasintabi sa mga taga-LGU, kadalasan, karamihan sa kanila, pagsasamantalahan yung programang yan na silang ina-assign sa route rationalization dahil may mga kumpare sila, may mga kaibigan, yun ang papabura. Rationalization. Bakit po inuna natin yung dapat di ba sabay? Bakit binigyan agad natin ng deadline yung consolidation pero yung sa route plan walang deadline? Kung kailan lang mabubuo, kung kailan lang available to mga resource persons sa LGU. Kumbaga at their convenience. And then doon sa ngayon, hindi nila after the deadline, pag hindi nila dahil hindi sila nakasama sa consolidation, hinuhuli-huli sila. Pakipaliwanag nga, Chairperson Guadis. Magandang umaga po ulit, Mr. Chairperson. Unang-una po, yung sinasabi pong hinuhuli yung mga hindi pa po consolidated, we're still crafting now the terms of reference para po sa panghuhuli ng mga unconsolidated. Well, it's true that we have the April 30 deadline. Right now, we're still crafting with the LTFRB and we will be having an interagency meeting po with MMDA, with LTO po, para po ma-polish po namin yung pag-i-enforce po ng batas. So nga hindi pa kayo nanghuli? Hindi. Pero considered as colorum na yung mga hindi nag-consolidate? Considered na ho silang colorum in a sense na... Exactly. So discriminated na sila. Kasi siyempre, hindi sila consolidated. Hindi sumunod dun sa sistema ninyo. So they're considered as colorum. Tama? Tama po, Yun Mr. yun. Bibigay ka ng deadline sa consolidation, pero dun sa route rationalization, walang deadline. Dapat magkasabay yun kung tutusin. We recognize that, Mr. Chairperson. That's why we are calibrating now our moves. Kasi in the previous administration, there was a joint setup with the LGU. Ang thrust nito is, it is the LGU that knows best kung ano po yung mga ruta sa kanilang area. So we rely on the recommendation sa amin. But at the end, Mr. Senator, kami pa rin po ang nagde-decide, except that we rely on the recommendation of the LGU. And did you know na 11% pa lamang ang naprubahan ng LGU sa pagdating sa route plans, right? So dito makikita na palpak yung sistema ninyo. Kasi by now, dapat hindi lang 11%. Dapat at least man lang 80 o 90%. So, kailan mabubutong 100%? So, pagputi ng uwak, di po ba? Hindi po, Mr. Chair. Well, it's true na 11% po. About 76% po, nag-submit na po sa amin ng kanilang LPTRP or yung route plan nila. Ito po ay aming pinag-aaralan. Ito po yung share naman ho namin sa partnership. In many cases po, binabalik po namin sa kanila because we feel yung sinubmit po nilang route plan is not in consonance with the concept of a route rationalization sa kanilang area po. So, natatagalan po in a sense because nagbabalikan po kami every time they submit one, we check it. Pag okay naman po, we approve of it. Pag hindi po okay, binabalik namin sa LGU. Po, sir, bakit kasi kayo umasa palagi sa LGU? Dapat ang mas nakakaalam dyan, yung mga jeepney operators, yung mga jeepney mismo, because they're flying that route for so many years now. Mas familiar sila sa mga rota. And then, in coordination with you sa LTFRB, pwede kayo mag-usap-usap, tutulungan nila kayo para sabihin ko ano yung mga rota na malakas, yung rota na hindi, rota na bagay na ibigay kanino, kung sino-sino. Hindi yung palagi umasa sa LGU. Hindi talaga maganda, sir. Before this PUB modernization, marami na tatanggap na reklamo, mag-isa tricycle, na kung saan yung LGU pinapaboran yung gusto ng paboran. Kuminsan ginagawang negosyo na mataga LGU, yung mga rota. Di ba? Silang mag-open ng mga prangkisa para, of course, sa pagsabuatan, hindi naman po ikaw, pagsabuatan sa ilan sa inyong tiwali dyan sa LTFRB. Hindi dapat palagi umasa sa LGU. So ngayon, sir, direct to the point. Pwede bang yung binibigay yung deadline, tablahin muna natin, is that possible? Or makiusap kayo sa Malacanang, o at least man lang extend? Kasi nagbigay ka na April 29, di ba? Was it April 29? April 30? May deadline ka April 30. So ngayon, yung mga hindi na pag-consolidate, they're considered as colorum. Samantalang sa route rationalization, walang deadline. 11% pa nga lang na mga taga-LGU ang nag-comply. So, baka pwedeng alisin mo na yung deadline na yan o extend, talk to Malacanang, and then ipaliwanag sa kanila kung bakit.
Mr. Chair, may I answer some of your points? Unang-una po yung sinasabi niyo, bakit po namin iniaasa sa LGU and that we should be coordinating with the transport groups. In the LGU consultation po ng Sangguniang Bayan nila, there is a committee hearing where the transport groups are gathered, and in that committee hearing po, yun pong napag-usapan, yun po ang binibigay naman po at pinapasa ng Sanggunian at binibigay po sa LTFRB. Okay. So in effect, Mr. Chair, we decentralize the consultation, pinapaubaya ho namin sa Sangguniang Bayan. Yun naman pong sa issue ng tricycle, Mr. Chair, wala po sa LTFRB yung... No, I just made it as an example na kung saan, example lang yun, na kapag inasa sa sa LGU, yung tungkol sa mga rota, ginagawang negosyo ng mga taga-LGU. Totoo yan, alam mo yan, huwag na tayo maglukan pa rito. Diba? Yes. Kaya nga sabi ko, si Ms. Simbrano, she did agree with me, na hindi talaga maganda kung iasa na lang palagi sa LGU. Nagsasabwatan, yung LGU, pasensya na, LTFRB, DOTR, at ang nadidihado yung mga jeepney operators. Andito si Ms. Simbrano. Ma'am, magandang umaga. Salamat po sa At sa pagkakataong ito na second hearing ng Senate. So kami talaga mula Kongreso hanggang dito nakikipaglaban sa kaba at kahirapan para lang makag-flight papunta dito para maisigaw yung aming problema at may paabot sa Senado. Kaya napakalaking pasasalamat namin, Mr. Chair, na nakaabot kami dito sa Senado ngayon. So, gusto kong ilapag ulit at paninindigan na ang LPTRP ay kasabwat at connivance talaga, LTFRB, DOTR. Kasi ito ang pagkakalam ko sa simpleng bilang ordinaryong tao. Ang programang ito ay binubuo ng LGU, DTI, Security Exchange Commission, CDA, LTFRB, DOTR, at saka yung mga modernized group o kung mga transport group na sumasang-ayon sa modernization. Yon ang pagkakaalam ko sa istorya na ginagawa nila ay talagang magsisilbi sa personal na interest nila. Ikalawa, yung LPDRP sa Bacolod, hindi yon pinag-aralan. Alam yan ng dating konsihal, si Konsihal Dindo Ramos, na ina-approve lang yon sa Sangguniang Panglungsod ng dahil sa kagustuhan ng mga modernized group na i-approve ang loan sa Land Bank. Kasi number one requirements yung LPTRP sa loan ng Land Bank para makapag-loan ng mga bagong sasakyan. Pero sa totoo lang, ang programang ito ay nakaikot lang doon sa mga ahensya ng gobyerno na tinutukoy ko na. So, sila lang yung nagkuro-kuro sa programa. Talagang hindi ko alam yon. 2017, 2006 pa akong nag-operator. Hindi ko alam ang programa sa ground. So, ang napilitan na lang kaming tumindig. Mag-organisa sa sarili namin para may paglaban at maisigaw yung aming mga karapatan. Kasi walang makikinig na gobyerno. Ang sa Bacolod ngayon, mula 2022, 2023, hanggang ngayon, sa 2024, ilang bisis na kami nag-represent. Doon nag-appearance sa Sangguniang Panglungsod. Yun ang sinasabi ni Chairman Guades na binabase niya doon sa approval ng Sangguniang Panglungsod at mga transport group. Sino? Sa Bacolod, yung Asinso Cooperative na binubuo ng Iston at Bibakda na mga tauhan ni Mayor Albi. Yun ang pinapakinggan ninyo. Wala kami doon. Hindi kami pinatawag doon sa public hearing at never na nangyari ang public hearing sa LPTRP. Kasabay na dyan lahat, pati sa mga province na gusto ninyong magsasagawa ng LPTRP. Ngayon, para sa amin, ano ba ang kabuluhan sa modernization na to? Na hindi naman kaming operator ang nakabenepisyo dito. Ngayon, ang problema ngayon ay para sa akin bilang simpleng operator at leader ng transport group ng kinit ko, ang sa pagtingin ko, ang modernization na to ay isang scam. Ang programa at plano, binubuo lang doon sa ahensyang binabanggit ko. Nakakaawa ang pondo ng gobyerno. Naka-take out na ang loan sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Bayad na ng gobyerno ng pira ng gobyerno doon. Tapos kompleto na yung kickback ninyo. Sino ang mag-shoulder sa bayaran sa bangko? Yung mga korporasyon like ng Churit at saka Cebu Peoples, sila ang mag-shoulder sa babayaran doon sa bangko. At walang assurance yung mag-consolidate na talagang after 7, 8 to 10 years extended na magbabayad sa utang ay mabubuhay pa yung pamilya nila. Makakapakain pa kasi
ito ang nangyari. Ang programa ito ay nakaikot lang sa pagbabayad ng utang sa mga modernized minibus. Hindi yun nakaangkla kung paano ang ating mga operators at drivers na matulungan para umunlad ang kabuhayan namin. Ngayon, nagkalitsi-litsi ang kabuhayan namin. Walang tumutulong kung hindi kami magrarally, hindi kami magsisigaw. Hindi kami pakikinggan kahit sa LGU. Ang LGU talaga, ang interest nila lang ang tinitingnan. Wala na yun, hindi na yun tumitingin sa interest namin. So sino pang kumakampi? Siguro isang Senator Raffy Tolpo na ang inaasahan namin na kaya nandito kami kasi gusto namin matuldukan itong PUV monetization program na to na para lang talaga sa 1% na sumasama sa modernization program. Ang akin lang, kahit babalikan natin sa ground, Mr. Guadis, Mr. Ortiga, hindi kayo nakaranas, hindi nyo dinanas ang hirap ng pagsugal ng buhay na wala kaming rehistro, wala kaming insurance, nang dahil sa ginagawa ninyong pananakot. Ang mali pa nito ngayon, Senator Tolfo, may lumalabas na Board Resolution 053. Noong April 30 pa pala, naaprubahan, permado ni Chairman Guadis, nag-aalaw ng 2,500 routes na may maliit na number of authorized units na pwedeng makapag-operate. Bakit tinatago ninyo? Ano ba to? Kabaliwan? Sinasabi nyo wala ng extension. Consistent kayo nagsasabi sa Kongreso, kahit dito sa Senado, na hanggang April 30 lang. Pero yung nakatagong board resolution, continuous ang consolidation out of 10 to 15 yung pwede tanggapin ng LTFRB para sa consolidation. Patago pala ang board resolution na to para patuloy na mag-maneuver na i-reach out yung 81% na consolidation to justify the President BBM na suportahan ang programa nila at suportahan ang pag-phase out sa aming mga traditional jeepneys. So ngayon, nakatago pala yung board resolution. Inilagay ninyo ang public safety, public interest ng ating mga commuters. Inilagay ninyo sa alanganin ang mga buhay namin at pagkabuhayan namin na pwede naman pala kaming makapagbiyahe without any need of consolidation application. Napaka-traitor talaga ninyo. Inaano kami, para sa akin na parang personal na bilang operator, napakasakit sa amin nangyari yun. Tapos libo-libo na mga interest ng mga operator, kabuhayan, sir. Ma'am Sabrano, okay, thank you. Thank you, well taken yung point ninyo. Chairperson Guadis, ano itong 053 board resolution Yes, na tinago sa kanila, hindi malinaw sa kanila? Mr. Parang Chair, sinekreto niyo po. May I be recognized? Una-una po, Mr. Chair, yung board resolution na yan, nasa website po ng LTFRB. From the time we enacted it in April 30, nakalagay po yan. Number 2, ano po ba yung board resolution na yan? May mga rota po tayo sa probinsya na 1 hanggang 4 lang na jeep ang bumabiyahe. Ito po yung babiyahe ng umaga, babalik ulit ng hapon. Ang concept kasi ng consolidation, Mr. Chair, is there should at least be 15. May mga areas po sa aming paglilibot po na talagang 1 lang o 2 lang yung bumabiyahe. In these areas na recognize namin yan, if we require them to consolidate, wala hong patutungan yun dahil talagang kukunti. So, in those instances po, we exempted them from consolidation. However, identified po yung jeepney operator at saka yung rota. And they are part of still of the consolidation. Ang na-exempt lang sa kanila yung pagbuo ng kooperatiba. They are still required. Kasi sir, kukunti talaga yan. 1 hanggang 4 lang yung mga nagbibiyahe. Marami ho niyan, sir, sa mga liblib na lugar sa ating mga probinsya. Nakasaad po sa board resolution kung ano po yung mga rota at kung ilan po ang mga bumiyabiyahe from 1 to 4. It's a 16-page annex po na nakalagay doon sa mismong board resolution. Halimbawa, rotang A to B, 2 ang nakalagay lang. And then identified kung sino yung mga jeep operators na yun na nandoon sa rotang yun po. So, hindi po totoo na tinago namin yun. Nasa website po namin yun. In fact, doon po nila nakita sa website namin. Okay, tulad sinasabi ko dito noon pa, during the last hearing, wala akong problema sa PUB modernization basta't walang nadidihado rito, walang nalalamangan. Ang nangyari,
kulang ata kayo sa information dissemination, kaya may mga tumututol, hindi sapat na kaalaman na ibibigay nyo sa kanila. Nabanggit ka kanina, 392 million din yung nagamit. Dapat ito gastos nyo para ibigay alam sa lahat ng stakeholders tungkol sa modernization program na gusto nyo ma-implement. Ano ay kasama sa grupong Kabakod, tama ma'am? Okay, what will it take, ano pong dapat gawin ng gobyerno para kayo po ay mapapayag na umanib na sa PUB modernization program ng ating pamahalaan? Ang sa akin po, Senator, as of now, para sa akin, kahit nandoon na sa programa at nandoon na ang mga modernization sa mga grupo, iba't ibang kooperatiba at korporasyon. Sa nangyari sa Region 6, tatlong kooperatiba may suspension order na from CDA. Tapos yung Churet Corporation, maraming kaso to. 38 counts of carnappings, may 11 counts of carnappings, may pag-angkin na sa kanilang mga mag-aari ng mga sasakyan nila. Then ang Cebu Peoples, yung nasa Cebu based na kooperatiba, umangkin ng ruta at saka franchise doon sa Bacolod. So nagpa-file din ng cancellation and revocation ng kanilang consolidation. So ibig sabihin, para sa amin ang nangyayari ngayon sa Region 6 lang per se, kailangang sagipin ng gobyerno. Dahil maraming mga prangkisa at kambuhayan ng ating mga operators ang mawawala at mapunta ng pagkalugi. So para sa akin, kung pwede sana i-stop or i-suspend muna itong programang to at pag-aralan muli ng gobyerno, hindi lang DOTR at saka LTFRB, baka yung Senate or ang Kongreso yung mag-aaral nito, i-suspend muna ito. While ang ating mga operators pwede pa nating maisalba pa yung mapunta ng pagkalugi ang mga kooperatiba at korporasyon. So ang aking resolution, ang aking talagang hilingin sa iyo, Mr. Chair, gusto namin na papayagan natin muna yung existing na may mga prangkisa na mga traditional jeeps, no, na magpapapasada. Ipa-renew, ibalik muna ang aming 5 taong prangkisa at i-renew ito para makapag-renew ng rehistro at saka insurance at ma-insure natin bago magbukas ang klase ang serbisyo at ang supply ng ating mga sasakyan kasi mag-open na ang klase. While inaano pa natin, gigisahin pa natin itong modernization na to. Kasi kami sa Region 6, kasama ko din yung Western Visayas, no to PUV Peace Out Coalition, maninindigan talagang failure ang consolidation sa buong Region 6. Thank you. Thank you At po. saka, Senator, pwede ko pong yan, may tatlo akong magsasabi ng katunayan, si Sir Elmer Foro, si Philip Burata, at saka si Cebu Peoples po. Okay. Sige, kanina po tumatas na kamay si Mr. Foro. At mamaya makausap din natin kung meron dito present taas ang kamay, yung nakakonsolidate na modernization program para mahin natin both sides. Pero nauna si Mr. Foro, nagtaas na kamay, Mr. Foro. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Foro, I lead convener no to PUV Peace Out Coalition Western Visayas. Sir. Yes po. Para po mabigyan ng accurate at thorough na mukha yung kalagayan ng PUVMP po sa ngayon, yung Western Visayas po, particular yung Iloilo City at Iloilo Province, isa po sa mga naunang nag-implement ng PUVMP. Ito din po ang pinangangalandakan ng LTFRB na yung Western Visayas po ang may pinakamaraming imported minibus. Ayaw ko pong tawagin na modern po yun, Mr. Chair, dahil sinasangayunan ko po yung sinabi mo na hindi po ito modern, ito po ay surplus imported minibus. Para po mabigyan ng mukha yung PUVMP kalagayan sa ngayon, ganito po yung nangyayari ngayon, particular sa Iloilo City. Ang Iloilo City po ay may pinakamaraming malalaking kooperatiba at may LPTRP na rin sa ngayon. Okay. Ganito po ang nangyayari. Sa ngayon po ay hindi po kaya na nabigyan ng dividendo ng mga kooperatiba yung na-drop ng mga miyembro nila nakasapi ng kooperatiba dahil nalulugi na. Ito po ay sinangayunan sa isang media interview mismo ng Provincial Cooperative Development Officer ng Iloilo Province na sinasabi niya, hindi lang ito simpleng problema ng korupsyon, hindi lang ito simpleng problema ng hindi pagpapakita ng financial statement. Sabi ng mismo doon sa panayam sa Cooperative Development Officer, ito ang problema talaga ay ang buong sistema ng PUVMP. Sa totoo lang po, Mr. Chair, kahapon po ay nagwelga ang buong
driver ng isang kooperatiba at naririnig ko rin po na feedback na marami pang sasama. Actually po, Ba't sila nagwelga, Mr. Foro? hindi po dumarating ang kanilang sahod. Late po. Hindi pa po natin pinag-uusapan kung tama yung pasahod at hindi pa po natin napag-uusapan kung nabibigyan sila ng benepisyo. Dahil po tumatanggap sila ng 700 a day bilang sahod, sabihin natin above minimum, 480 lang yung minimum sa Western Visayas. Pero sa totoo lang po may quota po yun, Mr. Chair, na pag hindi ka nakarating sa 5,000 gross income a day, tatanggapin mo lamang ay 500 pesos. At ang trabaho po nila ay hindi 8 oras. Minimum po na oras ay 12 hanggang 14 oras. Kung susundin po natin yung minimum, mahigit po 900 sana yon plus overtime. Wala pong holiday pay, wala pong SSS, wala pong PhilHealth.